Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan lit. Judge Gina, Let's get lit. instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag-I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Janan. Okay guys, ito na yung huling battle na re-reviewin natin sa round 2 ng tournament na to. Tangina, pasikip ng pasikip yung yung battles na nire-review natin at andito na tayo sa second round. At ito na yung huling battle na re-review natin sa second round. So coming up next, sa mga susunod na araw, dalawang semis at syempre yung finals. Last 3 battles na lang, pero sa ngayon focus muna tayo sa Flick G versus Rudik na para sa akin dikdikan, teknikalan, bars, punto. Yun yung sa tingin kong makikita natin sa battle na to. Siguro may mga jokes konti para kay Flick G. Kasi si Flick G kaya naman niya magsingit ng mga one-liner na jokes. Si Rudik naman, ako sa tingin ko technical talaga yung magiging baon neto at technical punto tsaka yun yung performance niya. Kay Flick G naman, yun, syempre andun pa rin yung magiging technical, yung mga metaphor, mga simile, 'di ba? Yun yung mga syempre jokes, 'di ba? Tapos mga punto pa rin. So, tignan natin Pero sa tingin ko, kung magbe-base tayo sa estilo nilang dalawa, I think para sa akin lamang si Flick G sa elements, sa styles na ginagamit. So, pero tignan natin, baka gulatin tayo ni Rudik dito. So, yun, Flick G versus Rudik. Pakinggan natin to. Last battle sa bracket B, last battle na re-review natin sa second round ng tournament at bago tayo mag-proceed sa dalawang semis ng tournament na to. Exciting, 'di ba? Exciting tong battle na to. Exciting yung tournament, 'di ba? Game. Game. Yo, check! Game. Check! Yo! Flick G, what made you think na may chance kang manalo? Ultimo Pasko, di ako nagbibigay ng regalo. Kung natatandaan mo yung patpating schizophrenic na dati tumarantado sa'yo sa first round ng tournament na to, pinugutan ko ng ulo. Ngayon umapak ka sa mundo ko, gagawin kong 4D ang anime persona mo. Dense ka sa dumadagundong kundagok na dadalhin sa pagkatao mo. Ngayon matatamaan ka ng mga metafora na nagliliyab ang ora. Ika'y mapapasama pagkat ito ay nagmula pa sa box ni Pandora. Parang slaughterhouse, ang dami kong monsters in my head, sasabak ngayon sa gera. Malalalim kong bara, lulunurin ka na parang hinata kang pababa sa karagatan ng mga galamay ng Hydra. Aking mga setup, ilalagay ka sa sitwasyon na parang sinacrifice ka sa harap ng Kraken. Aking mga references, dadalhin ka out of this world, parang kinidnap ka ng alien. Paglalaroan ka ng mga wordplay ko na parang pinagpasapasahan ng bangkay mo na 3 ulo ni Cerberus. Mga punchline ko magdadatingat sa lahat ng anggulo, parang mga multo ni Crobilus. Miyembro ka ng chakra, as in shocking rap. Bitch, please don't bring me that shit. Yung rap mo hindi nakakagulat, parang starlet na hindi sikat at nag-slip ang tit. Ikaw daw yung pangatlong sumpa. Kung sa bagay mo ka talaga sinumpa ang iyong pagmumuka. Pero yung dila at katha, parang gasgas na trick ni Chris Angel, hindi nakakamangha. Wala kang kapangyarihan, Flick G. Ikaw ay ordinaryo. Talent mo hindi nagsa-stand out kahit tumayo ka pa sa labas ng baryo.
Papaslangin kita ngayon gamit aking propesyon, tawagin mo kong mercenaryo. One way lang ang daanan at di mo ko kayang lundagan pagkat wala ka namang suot na jumper at wala kang mushroom, hindi kasi Super Mario. Sa tournament na to, wala ka nang aakyatin kasi sinindihan ko na ang ating ladder match. Mga binilang mong itlog, asa ka pa, bugok ng lahat, ding hindi na to mag-hatch. Ang katimong tignan sa eksenang to, Flick G, dapat ka nang scratch. Sa battle natin ngayon, alam mo bang ang lakas ko na para bang ako si Papayot umubos ng 100 lata ng spinach. At yung estilo mo, dumo-double time, overrated lang. Pero content twice, pambobo parati. Dati kang blind rhyme, sobra kang blind. Mukha kang tanga-tanga, gaya-gaya Illuminati. Aking rhyme style, intelligence, overflow. Ngayon babaha dito sa Makati. Pagkat estilo ko, immortality ang hangad, parang inquest na anak ng God, tawagin mo kung Anunnaki. Doctorate ka ng rap? Malamang yung diploma mo gawa sa Recto University. Wala kang ranggo para sa akin kahit na mag-major ka in history. Scientific references daw? Wow! Chemistry, cosmology, physics? Bitch, don't talk to me! Ang alam kong science ay yung nababato ang mga philosopher pag hinaluan ko ng bakal to. Full Metal Alchemy! Okay. Ang ibig sabihin ng flick ay pelikula. Kaya't para tong hardcore porn pagkat sadista kitang pinatuwad. Ang tawag sa porn movie na to ay snuff film. Pagkatotohanan kitang pinatay habang nakatuwad. Pero ang pelikulang to meron palang twist. Parang binaliktad. Kasi round 1 pa lang, Flick G, life mo, the end na agad. And to consider things, sa battle na to, I'm just having fun. Enigma, what's the mission? Paslangin to si Flick G, consider it done. Bra! Time! Okay. Round 1 ni Rudik. As expected, guys. Sabi ko sa inyo Rudik, hindi yan kung magpapatawa man yan, mga one line na joke, sobrang rare Kasi si Rudik naka-stick siya sa estilo niya na technical, punto. Doon talaga siya sabihin nating buwabare or sabihin nating umi-score sa ganung estilo niya. So, may mga references lang si Rudik dito na hindi ko maintindihan or hindi ko alam kung paano niya i-connecta. Like yung 4D. Deads. Basta yung meaning ng 4D. So, iniisip ko kanina, sabi ko, saan ko connect yun? Wala namang D si Flick G. So, I don't know kung paano niya na connect yun. So, medyo nalabuan ako doon. Tapos may isa pang malabong linya si Rudik para sa akin. Sa bandang second half. Second half medyo ayun. Di ko na ma-mention kung ano 'yon. Pero 'yun, basta I think meron akong 2-3 linya na medyo nalabuan dun sa performance ni Rudik. Tapos nahahabaan din ako sa mga setups niya. So, and then marami akong gustong sabihin dito So, una na doon yung mga references ni Rudik na para sa akin hindi ko alam kung paano niya na ipasok yun sa sulat niya, kung saan yun nakakonekta. Pangalawa, yung nahabaan ako sa mga setup, tapos sa pagdating sa punchline is hindi naman siya ganun ka lakas, no? So, feeling ko hindi enough yung ganun kahabang setup para sa ganun lang na punchline. So, I think sa ganung kahabang setup, mas malakas na punchline. Ganun yung in-expect ko. Pangatlo, may mga rhyming siya dito na bali. Like 2 syllables, or sabihin natin 3 syllables, tapos i-rhyme lang niya sa 2 syllables. So, bali no? So, ganun yung mga napansin ko. So, pinapakinggan ko yon, hindi man ako nakapag-post dito, pero pinapakinggan ko siya talaga. So, sa tingin ko, yun yung mga napansin kong lapses sa performance ni Rudik dito sa round 2. Wala namang iba
Sa positive naman, syempre yung linis lang ng performance, but kung titignan mo yung sulat kung titignan mo yung yung delivery, okay naman 'di ba? Okay yung performance, okay yung delivery, pero yung sulat mismo, doon medyo nagkakaroon ng lapses. Mahaba yung setup, not worthy yung punchline sa ganung haba ng setup. Yun lang. Round 1 ni Flick. Pakinggan natin. Yo! Tanggalin ang mga bobo sa kultura, pinagarian ng mga taka-taka mo naman dapat ilubog. Kadalasan ng kalakasan na ginagamit ko yung hubog, matakasan mo man ay unti-unti ka lulubog. Bakit hindi mo nalang tanggapin na hindi mo ako kasing galing mamamatay ka sa akin ngayon? Kalawakan! Kalawakan ang utak ko, honestly. Kahit gano'ng kabigat ang punchline mo, Rudik, walang kwenta kasi sa utak ko walang gravity. At kung mag-isip ako, parang atomic fission ng electron, neutron, proton sa gitna ng radioactive plutonium sa loob ng isang hydrogen bomb. Kakalag ka rin kita ng 2,477,000 light years mula sa nebula ng Andromeda papunta ng surface of this out. Na. Papagulungin ko sa Milky Way itong rapper na bading. Hahampalusin ko ng Orion's belt at idadakdak sa Saturn's ring. Nang yan. Kaya hindi meteor o comet ang tinutukoy ko kapag sinabi kong celestial body. Dahil iiwanan kitang bangkay na palutang-lutang sa outer space, and that's what you called your celestial body. Magtawag ka na ng Friendster. Bigyan ko lang ng komento yun kasi baka makalimutan ko. Ano lang naman to, saglit lang na komento. Yung level of difficulty ng mga lines ni Flick G, doon pa lang 'di ba? Anong ibig ko sabihin, no? Men, try mong isulat 'yon. Oo, masusulat mo 'yon. 'Di ba? Lahat tayo kayang isulat 'yon. Pero yung madi-deliver mo ng ganong kalinis, tangina. Yung iba sa atin mabubulol doon. Pero kung kaya mong ma-deliver din 'yon ng malinis, congrats, props sa'yo. Pero sa ganito na, 'di ba? Pang battle, kung paano dineliver ni Flick G ng parang wala lang, parang easy lang, 'di ba? Doon pa lang score na 'yun Yung level of difficulty ng sulat niya, score na 'yun, pre. Ang hirap nun. Mo at mag-multiply pa kayo, sabay-sabay kayo mako-confine sa St. Luke. Pag sinampal kita ng encyclopedia sa mukha, makakakita ka ng Facebook. Ipapasok kita sa red tube at ipapasagasa sa bang bus and you are fucking dead. Tapos yung bangkay mo ipapakain ko sa Firefox habang nakabalot ka sa World Wide Web. At oo, ikaw ang #1 considering no mathematical X factor. In fact, sa internet ka lang malakas para kang Trojan backdoor. Ako ang Blackbird Aurora Bomber traveling at the speed of sound na may full-time missile interceptor na diretso sa source of energy mo aiming at your nuclear reactor. At pag hindi na gumagana yung depensa mo, magtago ka na kahit saan dahil sasalo ka sa akin ang 32 pieces anthrax missile at bawat isa may kasunod na atomic bomb. And 28 days later, after the Holocaust, skyline will be vanished from the sky. Uy, wow. Uy, magandang reference yun Mga movie, ang dami ng reference ni dito ni Flick. Nag-reference siya ng sa outer space, nag-reference siya ng movies na. 28 days later, 28 years later, Holocaust. Basta mga movie yun May kasunod na atomic bomb. And 28 days later, ayun after the Holocaust, skyline will be vanished from the sky. Ito na ang doomsday and the darkest hour. Wala ka nang aasahang Book of Eli. Armageddon will rise on the planet of the earth with the legion of sorrow. Knowing na this will be the deep impact on your life. Wala ka nang day after tomorrow. Tang inang yan. Ang ganda ng mga reference ni Flick G ito. Tang solid pre. Kaya humiling ka na sa Dragon Ball Mobile
bago pa kita isulat sa death note to end this. Di ka mukhang rapper, mukha kang bading na nagpa-bleach tapos nagsuot ng one piece. Ako ang dynamite punch ni Ipo na sing init ng flame ni Reka kung iisipin. Kaya i-check mo na mga bars mo at ipa-check mo pa sa prop mo. Tinitiyak ko checkmate ang iyong sasapitin na kahit anong gawin mong check sa talim ng dila kung mala samurai, X ka pa rin sa akin. Grabe. Ililibing kita sa gitna ng Dead Sea like what I said. To, inaiba na naman. Pagkatapos ng battle na to, babalik ta rin ko yung Dead Sea and you will see death. Di ako sa'yo na starstruck. Kung superstar ka man, boboxingin lang kita. Ang tawag doon, Starbucks. Left hook, right uppercut, right cross, sabay left jab. Pag hinagisang kita ng granada sa trabaho mo, makakakita ka ng blowjob. At sa sobrang lakas ng punchline ko, bawat sapak, mababalian ka ng buto. Righteous one, hindi ka nag-iisa pagkat ngayong gabi si Rudy ko uwi ring lumpo. Tang ina. References, delivery, level of difficulty, punchlines, yun yung mga nila. Ito yung mga sinasabi ko, ito yung mga nilamang ni Flick G kay Rudik. So sabi ko nga sa inyo, yung mga references ni Rudik, yung iba doon hindi ko magets kung paano niya na ipasok yon, 'di ba? So nabanggit ko naman kanina. Pero si Flick G, ang dami niyang references na para sa akin swak. Yung mga reference sa outer space, yung reference sa anime, sa mga movies. Ang galing eh, konektado lahat eh. So yung sabi ko nga sa inyo, yung level of difficulty ng sulat ni Flick G, dun pa lang score na yun eh, kasi kailangan mo ng mahabang preparasyon talaga para masulat mo yun, paano mo makokonekta yun sa isang linya, sa isang word, at magkakaroon ng kwento, di ba? So, no doubt men, Flick G, kuha yun. 10-7 para sa akin, ang layo ng agot nun. Round 2. Yo, gusto niya ng rebat? Gusto niya ng rebat? Hoy, ikaw! Umaasta kang ganyan sa mga references mo porket bihirang madinig. Akala mo na ikaw ay boss? Kung umasta ka para ang kusino, alalahanin mo, mga reference mo, gawa lang ng tao. Reference ko para sa round na to at sa round 3, gawa ng Diyos! Ang yabang mong gumamit ng mga mathematical terms, scientific terms, puro ka terms na pang IT, pang scientist. Wala ka namang na-master, di ka nakagraduate. Na-master mo lang bayag mo, lagi kang nagpa-masturbate. Okay. Gumo-double time ka sa akin? Di na double time mo ako? Eh bakit pag literal tayong naghabulan, mahahabol mo ba ako sa laki ng tiyan mo? References pala. Yo! Sa system na to, sobrang layo ng ikot ko, parang planetang Pluto, mga sir. Pero kahit ako'y nasa Mindanao, ako'y updated. Kasi aking natural satellites, sing dami na sa Jupiter. Ako'y nasa isang gilid, tahimik lang, palihim lang, kitang tinitignan na para bang Venus. Pero pag nag-rise up ang aking Mercury, sabog lahat ng yung thermal apparatus. Kaya't ikatlong sumpa ng chakra, masya ka sa turn of this event, men. Para lumakas ka like si Sigourney Weaver, magpasanib ka muna sa Martian alien. Kaya't asshole, shut Uranus na tumutonong Neptunes pag nag-fart. Son, wag kang puro hangin. To defeat me, you must first master bending earth. Yung sinabi ko sa kanta kong Warrior, na parang si Nostradamus, totoo yun. Kasi, I predict the future by reading constellation. Kaya sa mga kwadrat na to, predict ko, natatalunan ka ng Makata, taga Mindanao ngayon. Kasi ang pakpak ng constellation Draco, ngayong buwan ng Hulyo, hugis tite. Kasi
Kasi may dick sa pangalan ng MC mag-emerge as the best. Ang paa ng Leo, naging 3 pagpatak ng alas 7 ng gabi. Sa tulad kong Triskelion, mga pre, ito'y magandang senyales. Ang 3 stars ng Orion's Belt ay sumisimbolo ng kampyonato. Ngayong gabi magkalaban tayo. Pero ang hunted prey na sakal ng Orion ay may pattern na parang ray at ang shape parang kalahating moon. Ray Moon, ikaw ang tinutukoy na prey nito. Kaya Ray Moon, suntukin mo man ang buwan. Pero ang ideya na gamitin ng astronomy as wordplay at reference, di mo maaabot. Parang constellation pa rin. Cancer, kung di ka rich, di mo to magagamot. Ray, sunog ka ngayon sa hell. Huwag ka nang magtanong kung bakit. Di ka na masasalba kahit humingi ka pa ng help. Sa kaboses mong si Ray Langit. Wala kang mata. Lalasap dito ni kakarampot na tamis. Parang kumain ka ng balot pa na kending white rabbit. Di ka makakatim sa akin ni kakarampot na divine mercy. Promise. Kahit nasalin mo pa ng paulit-ulit ang 3 o'clock habit. Ngayon, mapunta tayo sa grupo mo. Republican. R-E-P-A-B-L-I-K-A-N. Spelling pa lang, panjeje mo na. Republican ka? Alam mo ba kung ano yung Republican? Tanga-tanga ka? Kung Republican ka, ako yung kandidatong tumalo sa partido mo. Ako si Barack Obama. Ngayon makakaranas ka ng pagdurusa, parang US recession, mamamatay kang nagdurusa. Tapos yung litrato ng bangkay mo, syempre pagdadamot ko sa publiko. At kahit nasa iyong pamilya, katulad ng pukin ng inang ginawa ko kay Osama. Pero teka, may karugtong pa pala yung Repab. Syndicate. Wow. Sindikato ka, Teng? Anong parte mo sa sindikato mong malupit? Utak, galamay, kanang kamay. Kasi tinutalkshit ka ng mga kagrupo mo, siguro ikaw yung parteng puwet. Ako, wala akong sindikato pero ako'y well-connected. Pag dito sa Maynila, ako'y parating. Para bang crime na sobrang organized from Manila to Osami City, parang kuratong balileng. Kasi dumayo ko rito para nakawin sa'yo ang pagkapanalo ng armado na parang nang hold up lang ng bangko. Dumobol time ka man, di mo ako matutugis like kidnappers na nabaril dun sa Davao. Kasi di ako lula ng Roro, tarantado, meron akong pang eroplano. Kaya tawagin mo si Uday Hussein, I rock your body hanggang sa ito'y makomatos. Saddam, minang krimen ko na suportado ni Itay. Hussein, I rock your life daw hanggang sa ito'y maging living holocaust. Kaya tawagin mong insane, ill, ruthless, worst, merciless. Yan ang adjective ng aking pagkatao at ng aking kwaderno. Kung sakaling ako ikukulong, di sapat ang munting lupa, mga chong, dapat munting impyerno. At Flick G, ang problemang to, di mo na mahanapan pa ng remedy. Maganda-handa ka na pagkat ngayong gabi, makakapiling mo na ang magkakapatid na Kennedy. Bra! Tay, palawang banat. May mali si Rudik doon, men. May mali siya doon. So, sa tingin ko yung first half kasi ni Rudik contains yung references na yung outer space, Venus, Earth, Mars, Sun, diba? Ganun Neptune, which is, para sa akin, hindi niya naayos, hindi niya na-deliver na maayos. Narinig natin kay Flick G, at mas na-deliver niya yon ng maayos, mas na-perform niya ng maayos. In short, pumasok si Rudik sa mundo ni ni Flick G. Ginawa ni Rudik yung estilo ni Flick G kung paano magsulat, kung paano pumasok si Rudik sa mundo ni Flick, kung paano magsulat si Flick. Pero unfortunately, hindi siya naging effective. Sabihin nating baliktad. Kasi baka sabihin nyo, nauna kasi yung round ni Flick compare dun sa sa performance ni sige, sabihin natin, baliktarin natin. Nauna yung round 2 ni Rudik sa round 1 ni Flick. Sa tingin nyo ba magiging effective yon? Feeling ko hindi pa rin Kasi we knew na ganun yung estilo ni Flick. So tayo, we are waiting sa ganung performance ni Flick
hindi natin ina-expect na magkakaroon ng ganong performance si Ruddick. Ako personally, hindi ko ina-expect na papasok si Ruddick sa estilo kung paano magsulat si Flick. Kasi, malakas si Flick dun eh. 'Di ba? So ako, I'm expecting Ruddick na mag-i-stay siya sa estilo niya. Papanindigan niya yung estilo na hawak niya, tatalunin niya si Flick G ng more on technical punto. Hindi ko in-expect na magkakaroon din siya ng mga ganong references na para sa akin, hindi naging ganon kalaking impact. Sa dulo naman, sa second half, laylay pa rin si Ruddick. May mga nagkukulang siya dito ng para sa akin nagkukulang siya sa effective references, effective punchlines. Doon nagkukulang si Ruddick kasi kung babalikan niyo yung round 1 ni Flick, ang ganda ng mga references niya, ang ganda ng kung paano niya pinagtahi-tahi yun, ang ganda ng kung paano niya dinideliver yun, 'di ba? So, ayun. Sa performance ni Ruddick, okay yung round 1. I mean, okay yung second half, but naunahan na siya ni Flick doon. At para sa akin, sa ganong sulat, hindi mo matatalo si Flick G sa ganong sulat sa akin, sa second half naman, medyo lumaylay siya doon. So, yun. 1 and 2 halos magkaparehas para kay Ruddick para sa akin. Round 2 ni Flick, pakinggan natin. Yo! Ruddick, hindi mo kayang sumulat ng magandang kanta. Ang kaya mo lang isulat ABC. Wrong spelling pa. Ang bawat sulat ko sa kwaderno ay parang memo ni God. Ang utak ko'y multiprocessor na may unlimited memory card. China phone ka lang, ako ang Windows 8 na Nokia, Lamborghini, Kia, SimSimi, Wikipedia. I'm the best of my kind. Ikaw lata ka lang ng isang sibilisasyong makaluma. Ito'y laban ng Panginoon, laban sa hentil na tagalupa. Punchline ko tupak, yung sayo Lady Gaga, nakikibaboy ka lang sa kultura habang ako nakikibaka. Bumalik ka sa elementarya, tuturuan kita ng rap at wordplay. Pababalikin kita sa nakaraan na parang Throwback Thursday. Bawat bara ko'y pinapaging banal. Lumuhod ka't iyong hagkan, dahil ang mga berso ko'y tatatak hanggang sa ikalimang salinlahi ng iyong angkan. At kung magmamataas ka man, tulad ng maliwanag na buwan, ako si Neil Armstrong, habang tinitingala ka ng lahat, ikaw tinatapakan ko lang. Puro ka lang comparison bars. In short, simile. Napakahilig mo sa salitang parang, kaya pumapangit na yung verse mo dahil sa redundancy. Kasi pag bumabattle ka, palagi niyang sinasabi, parang ganto, parang ganyan, huwag kang tumakbo, parang kandidato, arestado, parang sindikato, parang sobrang may SARS, etc. etc. Ruddick, wala ka na bang maisip? Ganon ka na ba kahina? Palagi kang may parang, ano ka, Marikina? At ano sinasabi mo, mas advance yung salitang Bisaya? Gago! Papatunayan ko sa iyo na mas advance yung Tagalog kaysa Bisayang sinasabi mo. Gusto nyo ng sample? Yung buhaya sa Bisaya, nasa ilog lang at sapa, buong araw kung magsyesta. Yung buhaya sa Maynila, may trabaho, taga-traffic sa EDSA. Yung kawatan sa Bisaya, makakuha lang ng manok at baboy, okay na. Yung kawatan sa Maynila, nasa TV, nangangampanya pa. Gago. Yung isda sa Bisaya, nasa dagat lang, tapos. Yung isda sa Maynila, nagrarap, finalist pa ng 2x2. Si Arlem. Gago. Arlem ba? Kaya wag mong ipagmamalaki sa akin na galing ka ng Bisaya. Dahil walang-wala yung pinagmulan mong kakahuyan kumpara sa gubat ng Maynila. Sa Divisoria, tangina, maliligaw ka lang doon. Sabay kamot sa anit mo. Kung makalabas ka man, swerte. Kaso wala na yung wallet mo. Sa Cubao, kung titira ka ng pokpok, mura lang ang score. Tapos bibigyan ka niya ng giveaway. Sex, blowjob, handjob, sakit, tulo with matching reseta ng doktor. Sa Malate, huwag natin kabagay doon. Kaya,
Ikaw, Rodic na demonyo, pastilan na damo, ho, loko ka. Ang emong otak, birdi. Alam mo yung birdi? Dili mo alam yung birdi? Happy birthday! Diba? So, ayun sinasabi ko sa inyo eh. Kung may mga comedy si Flick, tama yung prediction natin, diba? Kung may mga comedy si Flick, mga one-liner yun na effective. Wala na. Overpower, man. Na-overpower ni Flick si Rhudic dito. Sa performance, sa references, sa delivery. Actually, overall eh. So, I think 1 and 2 ni Flick, nakuha na niya yun. Hindi ko na kailangan patagalin pa. Round 1 and 2 naman ni Rhudic, para sa akin, same eh. Parehas yung performance ni Rhudic sa 1 and 2. Parehas may pagkukulang sa effective references, punchlines, props sa linis na performance pero marami siyang kulang dun eh. Marami siyang kulang dun para sa akin. Kay Flick G naman, well-rounded to Flick G. Yung yung prediction ko kanina sa bago tayo mag-start, ayun yung Flick G na napapanood natin. References, bars, jokes, 'di ba? Well-rounded na Flick G. So, yun, 20 to 14. Para sa akin malinaw na Flick G yun. Hindi na, wala nang mahabang explanation pa. So, Rhudic, Flick G got this first 2 rounds. Round 3, Rhudic. Gusto nyo i-rebat ko yung bars niya na pinakamalupit? Anong sabi mong mas advance ang Tagalog kaysa sa Bisaya? Mali ka, sir. Yung Tagalog, sa Tagalog, kung yung buhaya nyo nasa EDSA, amoy pawis traffic enforcer. Sa amin, mga buhaya doon naka-uniforme. Mayor at governor. Teka, sandali. I-explain ko lang sa inyo ng pinaka-mabilis na paraan. Tinitira niya pagka-Bisaya ko. Bisaya ka lang pudman. Diba? Sabi mo kagabi, airpods mo taga Bohol. Tapos airpods mo, ano yun, Ilocana. Sa gagamitin ko sa dialekto nyong I love you, gagamitin ko sa yung pantira. Sa Ilocana, ay ayatan ka. Mas advance pa rin ang Bisaya kasi ibig sabihin nun sa Bisaya, kinantot kita. At ngayon, dito sa isang buhay ang ating gap. Obvious naman, height mo pa lang, i-compare sa akin, sobra mong pandak. Sobra mong pandak hanggang ngayon, may patungan ng iyong upuan sa tuwing nagpapagupit ka sa barbershop. Now, Flick G, how can you reach me if bawat dakdak ko sa'yo malabing scarter dunk? Pero tama na, sumeryoso na tayo. Matanong kita, sumagot ka. Naniniwala ka sa Diyos? Naniniwala ka sa Diyos? Oo. So naniniwala ka na siya ang Diyos mo, therefore siya lang ang nakakaalam kung hanggang kailan ang itatagal ng buhay mo dito sa mundo. Di ba? Kasi sabi mo siya ang Diyos mo. Paano yan ngayon pag biglang patayin kita? Logically speaking, ako ang Diyos mo. Kaya't lumuhod ka at sumamba. Gumapang na parang gagamba. Pagkat magkakatotoo na ngayon ang iyong pangamba. Espada ka ng panday, oo nga. Pero espada ka ang talim, hindi ikaw ang gumawa. Makinig ang lahat sa aking ibabalita. Alam nyo ba ang totoong may ghostwriter tong si Flick G? At sa Mindanao pa ito nagmula. Tinimbre to sa akin ng buong General Luna Crew of Digo City. Mga tumatapos mong linya, si Hisoka ang may katha. Nagulat ka, no? Sa YouTube nyo makikita bukas ang ebidensya magpapatunay kung ayaw nyong maniwala. Or pwedeng pagmasdan nyo siya. Pagkatapos ng battle na to, tsak, magkakwentuhan sila ni Crazy Mix kung paano kung nalaman yon mamaya. Utang ina ka? Hindi ka marunong sumulat sa sarili mong letra? Paano ka naging tunay na makata? Balahura! Ngayon baliwala lahat ng iyong mga binitawang salita. Kasi ngayon, ang mga follow-up punch mo hindi natatalabang tama. Kasi second hand pa lang yung obra. Nakakaparalisang mga suntok ang katumbas ng aking mga dura. Parang nakipag-boxing ka sa cobra.
Kahit di ka mananalo ng libre dito, pre, you can never win it free. Kahit magpa-interview ka pa kay Oprah, lagi niyong tandaan, kahit kailan, ang God ay hindi kayang talunin ng man kahit pa siya ay ultra. Kahit ngayon, peke kang Makata, yung G sa iyong pangalan, di pwedeng lagyan ng original sa unahan. Di ka gangsta. Pero yung G sa iyong pangalan, total, marami kang Judgemon, utu-utong Judgemon fan. Yung G sa iyong pangalan, ba't di natin gawing gay siya? Yung kalidad ng pagka-MC mo pang alipin lang, di pwedeng pang maharlika. Sa battle na to, ako, amo mo, masasaktan ka ng todo-todo kung sa pagiging alipin mo, maarte ka. Kasi ako, nung tinahak ko ang journey ng Mindanao hip-hop, para si Elvis Presley. Kasi tinuring nila akong king. Ikaw, kahit nag-champion ka at early age, mamamatay kang hindi gumaling, parang bokalista ng Queen. Kahit i-research mo, estilo ko, overnight puyatan, walang tulugan. Parang Slipknot. Parang. Di mo madadownload sa utak mong MB lang ang size kasi Pantera ang aking bigat. Kaya habang di ka pa naubusan ng air supply, pwede ka na magpakamatay. Do yourself a favor, bitch. Kumuha ka ng CD ng Metallica, sa leeg mo ilagay. Ano daw? Gusto nyo ulitin ko? Ang sabi ko, kumuha ka ng CD ng Metallica, sa leeg mo ilagay. Kaya Raymond Rivera, tapos ng agos mo dito sa buhay kahit may ilog yung pangalan mo, yung apelido mo. Flick G Chakra, tapos ng oras mo kahit may orasan ka pa sa pangalan at sa sumpaan nyo. Pagkatatarakan kita ng tubo dyan sa iyong sentro na para bang sesto na Tetra Pak. At dyan sa tubo mabilis nakakalat ang tetano para bang mga sundalong naglabasan sa portal ng Tesseract. Ika'y naagapan, nai-admit, subalit ako on duty na surgeon, at ngayon, sasaksihan nyo kung paano mag-operate ang surgeon na sobrang laki ng topak. In-overdose kita ng anesthesia, dudong. Kaya't yung kamao ko ngayon, nasa mukha mo naka-unlimited sa pak. Kaya't paralisado ka ngayon at walang ibang magagawa, kundi ang sa harapan ko ay lumuhod. Enigma, tapos na tong balahurang MCing to. Pakilabas ng kasunod! Time, uling balat kay Flick G, o pakinggan. Okay. Nahuli ni Flick G yun, no? Kasi may linya si Flick G kanina na puro parang daw. So habang pinapakinggan ko yon, yung round ni Rudik, na napakinggan ko yung mga parang doon. So na corner ni Flick, na predict ni Flick na may mga ganong sulat si Rudik. So ayun, di na ako mag-explain sa round 3 ni Rudik. All 3 rounds niya same pare-parehas. 1, 2, 3, ganun at ganun lang din. So, proceed tayo kay Flick G dito. I think, mali daw Flick G na to eh. Yo! Tapusin na natin. Mamaniin ko lang tong Mr. Bean na to sa laban, so watch out this. Pagkatapos ng battle itong bading, baka mapa-time out please, cause I just need one fucking arrow to knock out this. Wag kang magpaka-apple, mani ka lang, at pag tinamaan ka ng punchline ko, yun ang black eyed peas. Ano pa bang kailangan kong patunayan? Di ko na kailangan pa ng road test. Di mo mapasok ang depensa ko, cause I am a hell of living fortress. Rudik, hindi ka matalino ni hindi ka panganahasa sa mga contest. Kahit gaano kataas ang specs mo, para sa akin isa ka lang computer na walang OS, piano na walang keyboard, system unit na walang monitor, aircon na walang hangin, na treasurer na walang auditor. In short, Rudik, hindi ka kumpleto sapagkat kulang ka pa. Ikaw ang presidenteng walang vice at vice na walang ganda. At akala mo mananalo ka ng puro lang bars at weak delivery? Ni hindi ka pwedeng tawaging artist kasi wala kang creativity. Kasi tignan mo, punto. Nagmumukha ka lang naman matalino sa harap ng maraming tao kasi kung ano-ano sinasabi mong kawirduhan. Tulad na sobrang laki ng utak ko, ako'y napapagkamalang alien galing sa Mars. Dati ka bang mongoloid? Ano pinagagagawa mo sa buhay mong hayop ka? Mukha lang alien yung salita nyo, pero hindi ibig sabihin nun alien ka. Rudik, hindi ka alien, Bisaya ka. Yes, Bisaya ako. At alam mo, hindi ka bagay mag-rap eh. Dapat sa'yo mag-politician. Palitan mo na rin pangalan mo. Rudik Gordon.
Lupet, pare. O kaya mag-artista ka. Rudy Paulate. Alam mo, ang talino no? Etsuserong pala ka. Matatawag ka lang na henyo kapag nanalo ka sa Itbulaga at wala kong pake sa'yo. Ni hindi nga ako magkaka-trophy pag tinalo kita, so it means wala kong plake sa'yo. Bawat bara ko'y parang 50mm anti-air cannon kaya tinuturing nakakaiba. Ako ang Tomahawk guided missile, straight to the point kahit nasa langit ka pa. Kasi lalagyan ko ng erop lahat ng plano mo at papabagsakin ko isa-isa. Kaya wag mo akong pasikatan ng angas mo, yung bayag ko kahit saan kaya kong dalhin. Na kahit sintapang ka pa ni Tulfo, tawagin mo kong Raymond Santiago, kahit gaano ka katigas, kaya kitang sapakin. Adik, kaya mo pa ba? Susuko ka na. Tangina, matigas ka, ilalagay kita sa gitna ng Motorola. Hindi sa cellphone, kundi sa gitna ng rumaragasang motor na may kasalubong na Toyota Corolla. Hindi mo mamabago ang katotohanan, maglasing ka man at lumaklak ng sandamakmak na Antonov. Si Bobby Fischer ka lang at ako si Gary Kasparov. Bawat opening ng opensa ko'y may kaakibat na Sicilian defense. Open check sa bawat pag-abante ng mga pyesa mong nonsense. Sniper mo lang na bisya, pangkatapat mo, patay ang rook. Tangina, may chess po. Sa 2 horsepower, kadalinya ko, natiyak ko corner sa'yo. At hindi ko na kailangan mag-sacrifice ng ano paman para maranasan mo ang iyong sad fate. Dahil ang round na to'y magsisilbing booby trap. At kahit mag-castling ka pa, boom! Checkmate! Tangina, references kumatay kay Rudik dito. Yun lang yung sabi ko. From round 1, 2, and 3, ganun yung ano eh. Ganun yung structure ng sulat ni Flick. Iba't ibang reference kada round at effective na reference kada round. 'Di ba? So hindi ko na isa-isahin, malinaw naman na nakuha talaga ni Flick G tong all 3 rounds para sa akin. So that's 30 to 21. Laki nung agwat, men eh. Sabi ko nga sa sa references nagkatalo. Sa references kinatay ni Flick G si Rudik dito. Pero hindi lang naman 'yun eh. Performance, effective punchlines, 'di ba? So sa lahat ng elements, sa lahat ng aspects ng battle, ng rap battle is Flick G yun. So all 3 rounds Flick G. Mas effective si Flick G, mas kumokonekta, unlike kay Rudik na medyo taliwas eh. Hindi ganoon ka-epektibo. Para sa akin may mga fillers, mahaba yung mga setup, ganoon eh. So magkabaliktad. Kung si Flick G maganda yung yung mga references, effective yung mga references, si Rudik naman medyo hindi. 'Di ba? So si Flick G nakukuha niya kagad yung momentum niya, si Rudik medyo hindi. 'Di ba? So baliktad eh. So I think malinaw naman. Flick 'yan. Yo, Flip Top Tournament versus Flick G. Ang nanalo 5-0 Flick G. 5-0. Republican Syndicate, Chakra, Crazy Family, Rap and Rap Toting, I Love Haslin, maraming salamat. Yo, shoutout sa mga tumutulong sa akin, mga personal sponsors ko. Kita nyo naman, kahit talo laban, ginawa kong lahat ng aking makakaya. Shouts din sa mga gagawin ko ngayong linggong. First Flick G. I came from Mindanao, salamat. Apok. First Flick G. Noto ko for the following reasons. Mas flawless yung delivery. Yes. Mas maganda yung setups. Although pares sila ng style-wise, similar. Pero mas maganda yung pagka-setup. Mas effective yung paggamit ng references ni Flick G. So tatlong rounds, Flick G. Yo, Tipsy, dito kami boto. Binigay ko yung boto ko kay Rudik. Kay Flick G. Unang round ay first and second round para
kay Rudik talaga yung para sa akin kasi dito. Nakakalungkot man isipin maraming slap online si Rudik, pero hindi man ibig sabihin na body bag siya sa laban na yun kasi napakarami niya talagang slap ons. Tapos sa third round, para sa akin, hindi sila nagpantay. Kasi dami na namang slap ons ni Rudik noon. Kaya, tapos yung consistency ni pa rin all 3 rounds. Para sa akin, pantay sila third round. First and second, binigay ko kay Flick. So, Flick, congrats. Okay. Dahil Caruso, yung boto ko binigay ko kay Flick. Sa totoo lang, sobrang ganda ng laban. Kahit ko nga pala. Kung pwede lang sana magtagpo sila sa finals. Pero, kung sa pagdating sa bars, ko, pares sila ng team. Pero, pag-release ko na lang sa event. Round 1, para sa akin tayo. Tapos round 2, binigay ko kay Flick G. Pero, kada round, lumalamang si Flick G ng gaibla na talaga. Pero yung sa lito ay galing. Grabe, may pinakita ni Flick G. Kumpara sa mga nakaraan laban niya, ibang Flick G yung nakita ko kanina. Husay, diba? Magaling si Rudik, magaling, pero hindi sumapat Yes, yung pinakita ni Rudik. di sapat. Pinakita ni Flick G kanina. Kaya binigay ko yung boto kay Flick G dahil, diba, ibang klase. Kung gano'n ang mga gagamitin ng mga pesa, mahirapan ang tumba. Flick G. Ayun yung mga klase ng laban na nasasabi ng mga taong nandito, sulit yung binayad nila kasi nakita nyo naman sobrang galing, sobrang laki ng talentong ipinakita nila at nandun nila para sa flip top. Nga lang siya, nakita ko kay Flick na mas malawak yung konsepto na nilakbay niya, pinaglaruan. Mas malawak, pero nandun pa rin yung respeto na ibinigay ni Rudik. Kaso nga lang, ayun nga, mas malawak yung nilakbay ni Flick, kaya ibibigay ko yung boto kay Flick G. Yun. Halos lahat naman, no? Karamihan naman binigay, actually flawless talaga flawless win talaga para kay Flick, and sa tingin ko halos lahat naman ng judges is binoto si Flick ng all 3 rounds. Depende na, actually si Icarus tinabla yung round 1, si Tipsy din naman tinabla sa round 3. Depende talaga sa taste ng nanonood, pero para sa akin, ako all 3 rounds Flick yun, malinaw. So di ko alam kung paano nila tinabla yung round 1, kung paano nila tinabla yung round 3, pero sa tingin ko sa video sobrang laki ng agot nun 'di ba? So yun lang. Hindi ko na rin patatagalin pa kasi I think na-explain ko naman na yung side ko. Pinakinggan ko lang talaga yung mga judges natin kung paano nila binigyan ng judgment to. So yun lang. Kita-kits tayo, tangina semis na guys. Senior versus Aklas, Flick G, Balakid, putang inang match up yan, men. Exciting. So I think bukas na natin simulan yung semis. Tingnan natin. So kita-kits tayo doon, mga kumag. Peace out.